We never expect nga at the age of 14 amo ang anak nga mo indulge into drugs. So ang akong feeling ato mura ko gidatuogan sa kalibutan. Kaluoy ni Manoy, no? Nagkinahanglan gyud ni siya nato. Kinsa man day mo love niya? I have to love them. I have to welcome them. O bisag unsa na silang klase sa anak. Kay gihatag nas Ginoo nako kay mao nay akong igasa sa Ginoo ngadto niya. Ako si Carmelito Obregon Rama. Will be 66 this coming July 16. Okay, I am also Maria Divina Rama. Yeah, 65 years old this year, this coming October. Yeah, we both live in Cordova. Wa may mag-expect, no? Wa may mag-expect. Kinsa bagong parents mag-expect nga walay bisyo, wa tanan, di mo inom, di mo tabako. Ang amo ang life naara sa trabaho, simbahan, balay. Yun ana niya. We never expect nga at the age of 14 amo ang anak nga mo indulge into drugs. Mo na amo ang struggle niya. We were at the height of our service sa Couples for Christ niya. Daghan kami mga way sa kinabuhi atong mga higayon na. Pero na-feel nato no nga somehow dili di ay siya guarantee nga ug mo serve ka og community, mo serve ka sa simbahan, di day na guarantee nga wa kay mga problema nga tubangon no labi na gyud sa pamilya kay family good ang Couples for Christ. Yeah, it's not a guarantee but nakaingon mi nga Tested gisuwayan lang gyud sa Ginoo. yes. No kay nindot na kayo attending mga formation teaching sa simbahan, parte yun nindot ang feeling. Here comes nga ang among bata nagpabadlong. So ang akong feeling ato mura ko gidatuogan sa kalibutan. Nga wa ko anak tanang bisyo, pero mo'y gibuhat sa akong anak. He was Right 14 now, years old. Right now, 39. 39 years old niya. We can never say nga wala na siya. Maybe naapagyud niya. Muingon man siya namo nga wala na mo'y labot anima. Ako naman yung desisyon. Tabangi lang ko ninyo. Kay dili man sayon. Mo na nga as much as possible, almost every day may struggle, magampo nga maka-empathize galibin niya nga kaluoy ni Manoy, no? Nagkinahanglan gyud siya nato. Kinsa man day mo love niya? Kita ra gyud never na siyang nakadungog, never na siyang gipasakitan, never na siyang gikasaban. Bisag napay time nga di siya muulig pila ka adlaw, gakso na niya inigabot. Ano'y thank you nga nauli ka. Para na mo, the best rehab is our house, is our home. So never gid mi katong night time nga amo ang anak magwild na siya. Ako usahay mo ingon ko kay kanang kuan lagi kay ko nga tawag tag pulis adto ta tawag ta anak kay aton iparehab. Di gid siya. No. Ari ratas balay ug naay laing tawo musud mangutanang ngano na unsa mi kay nagubat nami sa sud. Iyang ingnon nga pag-ampo uli lang mo sa inyo nya pagrosaryo lang mo para namo. So siya wa gyud ni siya laing weapon. Ang prayer gyud ni Saint Michael the Archangel nga magdupa ni siya. No, magdupa niya kung anak magdagbunal kay wild pa kay siya atong higayon na katong gamay pa siya nga tagpila kuno kapak ang mahurot niya unya dili katugpa niya gusto siyang ko anong magprayer gyud siya Saint Michael the Archangel niya ako magsunod ko sa kong anak magdakog tubig nga bugnaw kaingon nila sa mga ubang mga naka-experience nga paim nagtubig mugakos ako sige hagakos akong hapo-hapon maghilak ingon anak ba. Pero never gid mi ni adto og lain nga kuan kay para namo this is an evil. So we have to persevere in our prayer. We have to double time our prayer kay kusog kaayo ang evil. Usahay makaingon ko ba nga siguro mo undang na lang ko pangalagad sa simbahan.
Pero kung muundang ko, asa man ko paingon. Nya, how can I be a good example sa uban nga mga magtiayon nga basig na apoy mga problema nga pareha sa mo o mas grabe pa. So, thank God nga daghan sad mga teaching na apilan, nakaingon ko nga I have to continue. I have to continue serving God despite all the problems nga amo ang nakasinatian as a family, as a parent. Pero para nako, this is given by God. Grabe kay transformation sa mo ang life ha. Ang iyang pagpabadlong na mo, we never see it nga siya mao'y naidipikto. Somehow kaming parents mo iyang gi-change, mo'y gi-transform, mo'y gilig-on og maayo. Yeah, we see that our child is only an instrument. No? Nakaingon gi ko lately nga maybe si Manoy gihimo lang ning instrumento niya nga ingon ani ato ang padulungan. We've been serving sa FC, FLM, even in BEC, naatanan among giapilan sa simbahan. We've been serving this. Maybe God allows this nga we could serve God humbly, no, without any, because of our child. Kuanan gyud pirmi ang kanang giingon ni Saint Ignatius de Loyola. If you suffer much, it means that God has a greater plan for you. Certainly, He wants you to become a saint. So ang kanidi nga atong mga pagsulay, paagi na din is Ginoo nato, this is process of purgation while on earth, hopefully kaabot yung taglangit sa daling panahon. No, so ato lang yung we have to welcome all the suffering. Yeah. Usa sa ningon tong pong pari, the heart that suffers most is the heart that is most rejoicing. Ang katukunong kasing-kasing nga nag-antos og maayo mao kuno toy kasing-kasing nga magmalipayon. Because he perseveres despite all the problems and difficulties nga iyahang nagian. Kay at first katong sa gamay pa to siya at the age of 14 nga daghan kay siya kuan, pero wa gyud na naabot sa akong hunahuna nga mo surrender ko, because the more I can preach, I can proclaim, kung giunsa na mo si Manoy nya maka-help ako sa uban. Ningon na gyud ang pare ug ang madre, Brad, continue loving and praying for your child. Insya karon sa ana siya sa anang kakahimtang, I'm sure definitely he will not listen to you, but he will not forget that advice. Padayon lang yun siya kay karon nagka-out na ang kandila. With your constant encouragement and guidance sa imong bata, mo sila obre gyud nagbalik. No nya makita man gyud nako kay moadto kog simbahan. Before ko matog simbahan, tanaw ko og EWTN mass. Iyan ang pagmunang TV. Insya kabata pa nimo sige ang akong anak ha. Kabata pa nimo paingon ka simbahan ga tan-aw na sa gaanang misa yang pagmon. Unya inigabot nako nagtan-aw na sad ko og TV mas. Iya na po ng pagmon gikan kay kasimbahan ya karon tambong tan-aw sa kag misa. So murag sometimes murag ma-discourage ka, pero ningon man ang pare nga padayon lang gyud. Continue to inspire him kay di na niya malimtan ang in the future, iya na yung mahinumduman. So, istoryahan siya na kung mga saints, kung tanaw niya, murag nindot ang iyahang disposition ba? I will talk to him about the saints, mga good people, about sa Ginoo. Mulakaw na ditso, mugto kay now. Pero there was one time nga, murag gibayo ko sa kuan ba kay, nagtanaw kog mas, naingon siya nga pa, sakto man gyud ay mohang ingon ako about St. Francis of Assisi. Ingko nga naman, siya, ugwa ka din himutan man ko. So, that is my consolation. That is how God is so good to us. Iyang weakness ba, mo pa ako ang strength. Mo na ko, ang wife di ay ang kaminyoon di ay dili na siya, it's about equality or compatibility, but it's about para na mo complementary kay grabe kay ko complement po sa iyang unsay weakness niya, grabe akong support niya. Ang akong joy gid is Father is my children. Gasa man na sa Ginoo nako. Yes. I have to love them, I have to welcome them o bisag unsa na silang klase sa anak. Kay gihatag na sa Ginoo nako, kay mao nay akong igasa sa Ginoo ngadto niya. My wife is my greatest gift from God.
Wa na may laing babae nga gihatag sa Ginoo para nako. God has prepared her for me as my wife. So I have to ako gini siyang higugmaon, no? Kay gasa biya sa Ginoo. Ang ako rin yung ganahan no nga na-learn rong bago ang Romans 12 verse 12. No? Rejoice in hope. Be patient in suffering and persevere in prayer. Kay for me or for us, wag yun may laing gisaligan. Prayer again. No? We persevere because of our constant prayer. Bisan di ay in difficult times, in difficult moments nga maubot sa kinang buhi, particularly na gyud sa pag-atiman nato sa atong mga anak, di gyud ay taangayan nga mo undang, mo padayon gyud ta. Unya, with that testimony siguro makahatag sa tag maayong ehemplo sa ubang magtiayon nga ang pamilya, despite all the problems, difficulties in lives, if we trust God, di gyud tabiyaan sa Ginoo. Unya, usa lang yun akong consolation sa ato nga kung kining akong bata ron nagpabadlong, when he will be transformed, ato ginipadong sa pagkabuotan. No? Unya, di sagyog ko kabiya, I cannot abandon my child because I am spreading salvation. And then if I will abandon my child, kinsa may mo redeem niya? No, granting, simba ko, may impirno ang akong bata, do you think God will welcome me in heaven? Pangitaan gyud siguro ko sa Ginoo, hain naman imong anak. Mo na nga, despite that problem, padayon lang gyud ko. Nya karon makita na ba gyud nako nga naagi transformation sa akong bata. No, so For makaingon so ta ba long. nga ang atong sacrifices, the struggles, the hardships, difficulties, pain and suffering that we encountered in disciplining our child, in rearing our child to be a good Christian, di gyud makawang.